Kapag humawak po tayo ng microblading pen, no, kailangan dito, yung may linya dito, nandun yung ating thumb, no? Huwag po tayong humawak ng masyadong malapit sa blade kasi kapag gumawa tayo ng stroke, hindi natin makikita yung ginagawa natin. So, medyo itaas lang natin yung paghahawak sa ating microblading pen para kung gumagawa tayo ng strokes, nakikita natin yung ginagawa natin either sa latex or sa skin ng client. So, isa sa mga dapat natin tandaan, no, na bawat stroke kailangan ay may tamang distance, no? 1.5 to 2 mm per distance or hanggang maximum 3 mm ang distance per stroke. Kasi from there po, kapag meron talaga kayong enough space, no, makakagawa pa kayo ng mga inner stroke or magagawa nyo pa, no, ng mas magandang strokes para magmukhang natural ang brows ng clients ninyo or sa pagpapractice ninyo. Kapag kasi masyado siyang magkakadikit, no, masyadong maliliit yung gap each strokes, parang magdidikit-dikit yung mga strokes ninyo. So, baka sumabog yung kulay ng pigment underneath the skin. You really need distance. Like this po, no? Ang distance po nito ay 2 mm per stroke. So, at least sa gitna, makakagawa pa ako ng magagandang inner strokes. So, gagawin ko naman yung upper strokes or upper spine. Ganun din, no? Ang distance is 2 mm to 3 mm ang distance niya para makagawa tayo, no, ng magagandang inner strokes sa gitna ng mga spaces. And ang isa pang dapat natin tandaan, no, kapag gumagawa tayo, always 90 degrees ang microblading pen natin or needle, no? And kapag gumagawa rin tayo ng mga strokes dito sa front brows, you don't need to always connect, no? Connecting strokes, hindi. Kahit lagyan mo lang siya ng mga strokes in the middle, no? Simpler is better. Kesa naman yung lagi kayong connect strokes, no? Mas maganda yung simpleng strokes lang kasi ang kailangan nyo lang naman ma-improve ay makapaggawa kayo ng more natural look. So for example, ito, di ba? 2 mm ang distance niya. Nakakagawa pa ako ng mas magandang stroke para magmukhang natural ang brows. So, gumawa ako ng isang inner stroke like here. And then, on the middle, gumawa ako ng another strokes. Kasi kapag iniwanan natin yon, magkakaroon siya ng spacing. So, kailangan medyo punuin natin, pero hindi kailangan crowded na crowded. And of course, our transition. Napaka-importante na meron tayong magandang transition, no, sa ating mga brows. Kung hindi, ay magmumukha siyang hindi natural kasi walang transition eh. Parang may pataas, biglang may pababa, no? So, saan nanggaling yung pababa na yun? Kailangan merong proper transition. So, wag tayong laging gumawa ng mga strokes na laging nakatayo. We always need to do leaning strokes po. I-lean natin ng konti yung strokes natin para mas magmukhang maganda and magmukhang natural. So, ito na yung ating finish eyebrows, one pass microblading sa latex.